hindi mo malalaman, hindi mo na malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo kasi iba-iba ang nabasa mo sa social media. Alam mo, pagdating kasi talaga sa social media, kahit po ako, kung tatanungin niyo po mabuti kung kung follower ko na po kayo before, makikita mo kung paano ako nagkaroon ng transition from low carb since September at nag-focus talaga ako sa carnivore. At doon po sa mga nakasubaybay po talaga sa atin, ginagawa din natin at marami ding sumubok, nag-clean diet talaga sila ng Lion's Diet, talagang pure beef talaga, as in beef lang, walang egg. So, doon natin nakita talaga yung best result doon sa iba at yung iba ay lahat na ng variants of meat kinakain na nila. So, doon ko talaga nakita yung magandang resulta. Pero kung magbe-base lang kasi kayo, if you put yourself inside the box at there's a certain doctors lang talaga na pakikinggan po ninyo, wala na. You have to think outside the box. Tingnan mo rin yung mga doktor na nagpa-practice din. Babalansehin mo talaga. Kasi ako, para po sa kaalaman, para po dito sa taong nag-comment po nito, doon po sa ating video, ay kung ako po ang tatanungin nyo kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob na subukan sapagkat ang dami na po nating nagawang mga meal plan since 2008 nung nasa food supplement pa po ako. Sapagkat talagang sinusunod po talaga natin ay yung food pyramid. Para sa kalaman ng lahat, pinaka-scam talaga na tinuro sa mundo ng health nutrition ay itong food pyramid, itong Go, Grow, and Glow. Yan talaga ang pinaka-scam. Akala mo you are eating the healthiest food and yet hindi po talaga. Sapagkat kung yan na yung healthiest food, bakit itong mga tao, may mga personal nutritionist, dietitian, pero wala rin namang nangyari. Wala eh. Kailangan nyo po talagang maintindihan that our body ay very adaptive po siya sa lahat ng kinakain po natin. Ang problema, i-adapt niya kung ano yung kinain mo at makikita mo sa dulo kung ito ba ay kung ito bang katawan natin ay magbe-benefit talaga. Kaya nga sabi ko paulit-ulit kong sinabi, ano nangyari dun sa mga kumakain ng isda-gulay lang at low in red meat talaga. Tiyan mo, marurupok ang buto, dry ang skin, makikita mo talaga nagbibitak-bitak yung labi, tapos kahit bagong gising, parang laging pagod. Kasi kulang talaga sa sustansya eh. Yun talaga yung problema eh. Kahit nga itong mga kilala ko na mga runner, more on talagang tindi ng carb loading, pero diabetic pa din. Pero runner naman sila, nakagaya ko. So it doesn't mean na you are physically fit, that you are healthy. So, kung ako po ang ulitin ko, kung ako po tatanungin po ninyo, for more than a decade, naobserbahan na po natin na iba't ibang klase ng meal plan. At ako po muna ang unang sumubok. Kung naobserbahan nyo po, kung follower ko na kayo before, kinukwento ko po sa inyo na nagkaroon talaga ako ng nagbi-bleed na yung dugo, nagbi-bleed na yung poops ko. Talagang nakakapit na ako sa pader talaga. Talagang naiiyak na talaga ako sa ating mga kabaka. Sapagkat isipin mo naman na ayaw talagang pumatak. Pero mali pala yung proseso ng pagkain ko. Mali pala. Akala ko basta kumain lang ng karne. Pero, ayun. Ganun na po yung nangyari. Based sa trial and error, ayun. Naging maganda naman yung resulta. So, ang suggestion ko po sa inyo ay bakit hindi nyo po subukan? Kung marami na po kayo na subukan, bakit hindi mo i-try? After a week, a month, 1 month, 2 months, 3 months, i-try po ninyo. I strongly suggest, subukan po ninyo yung gradual lang. Sa first month mo, try ka lang muna ng
konting eliminate mo yung kanin mo, kailangan nyo po talaga ng coaching. Kailangan nyo po talaga na may mag-guide po sa inyo. Kung nagtitipid po kayo, kung ayaw mong bumayad ng coaching, di, tsagain nyo na lang po kung ano yung mga kinakain. Pero ako na po yung nagsasabi sa inyo, may tamang proseso po talaga. Think about it.